Afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is August 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan. Actually dito na tayo sa Naiya Terminal 3, Barangay 183 Pasay, at dadalhin po natin yan sa may DICT EDSA South Triangle, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Good afternoon. Naging kay bukid din siya. Sama ka dito tayo mong gatuan sa bawas. In 200 meters, keep left at the fourth E2 Ano
Varicose veins. Ang varicose veins kasi ibang usapan naman yan. Hindi ko cause ba siya ng cramp? Well, kasi hindi siya magkukos ng cramps, pero magkukos siya ng poor blood return flow. Eh, hindi siya babalik sa puso para magkaroon ng oxygenation. So, magkukulang pa rin. Magkukuling. In 300 meters, merge left onto Speedway. Magkakaroon ng pamamanas. Nagkakaroon ng or call it venous stasis. So hindi siya hindi siya exactly cramps. More of In 100 meters, merge left. electrolytes. Kasi yung nanay ko, mula nung nagkaroon siya ng varicose veins, di ba sabi ko sa'yo, Doc, pinol na nga eh, di ba? Oo. Madalas siya na magkakaroon siya. Tapos pinapayo siya na yung paa niya elevate during sleep. Continue on Skyway for 13 kilometers. Meron pa siyang leg warmer na sinusuot para daw hindi siya mag-cramp. Pinapalitan yung back to the heart. Kaya pina-elevate para mag-gravitate towards the heart. Tulong. Dahil yung mga valves, nag-collapse na. Wala na sa pump. So the cramp is caused by what? Kasi diabetic din siya eh. Her varicose vein na bumabalik pala yun. Or her diabetes. Compounded. Hindi namin pwede. Heart rate. Irregularity of age, inactivity, sedentary lifestyle. O sabihin natin not as active as before. Hindi pag sinabi natin sedentary, bed rest, or palagi nakaupo ang toilet. May change lang ate. Nag-iba lang. Nag-iba lang ating activity. Ako may yan. Ano ma? Kailangan mo na to go to reality. Kasi yung nanay ko, parang na 50 years old pa lang din siya. Darating din tayo. Darating din tayo dyan. Sa mga karanasan natin, sa mga pasyente, we always feel that we still can do it. Oo naman. As long as you can do it within your physiologic, within your capacity, sige, to go for it for peace sake. Maybe you can do everything, but not as fast as before. Dahan-dahan, not as fast as before, not as many as before. May oras, may pigil ka na mag-slow down ka, rest, more pit stop than the continuous direction. Kasi nakaka-frustrate yun eh. Yung reality na that's what you are living. Keep left and continue straight. Is very important. Yun yung may kanta ni sa weekend, I'm limited. Parang gano'n. Pero if you accept, if you know where you stand, mas okay ka na. Kasi ayaw natin yung todo-todo ka, tapos mamaya biglang, oops, iba naman ang magiging medical issue. Ayaw natin to. Kasi ang heart mo, syempre, it has been pumping since day one. Diba? Since conception hanggang ngayon. Keep left and continue straight. Huwag natin masyadong i-push. Kumbaga, ang auto nga ay may overhaul, i-tune up, tune up. Slow down, relax. Nothing rest. It's not wrong to rest. It's not wrong to rest. Kasi pagkalit ka naman. Balik tayo sa pulikat. Pwede ba ano ba itong pulikat? Is it a symptom of Keep left and continue straight. illness or tawag dito, can it lead to something serious? Well, sabihin natin, serious not exactly, but the discomfort of pain is too much, di ba? Kaya nga, kailan kayo magpapatingin sa doktor? Kasi ang pulikat hindi naman something that will come almost daily or weekly. Pero nagiging experience of parents. That's why, magpatingin ka. Or, underpaid. Wala na. Hindi ka naman nagtatrabaho. You'll overfatigue. Wala naman masyado. Walang dahilan. Basta na nagpupulikat. Baka may electrolyte, issue ka. Okay? Or sabihin natin, meron ka
Swerve. Sabihin ko sa'yo, yung magiging event, medyo mag-stretching ka. Okay? Dahil yung parang nasabi mo sa yung parang tayo trabaho. And more to, parang i-relate ko lang sa limitations na as we age. Kasi bata pa lang ako, nasa college pa lang ako, naka-stiletto na ako. Habang nag-aaral pa lang ako sa UST, naka-stiletto na ako. Naghahabol ako ng jeep, naka-stiletto ako. Bus, umaakit ako sa EDSA kasi sa Makati yung trabaho ko, naka-stiletto ako. At 3 inches doon. Tapos syempre nasanay ka, kaya lang napansin ko lang sa sarili ko as I aged. Parang baba na lang yung, kung hindi man mas mababa yung heels, yung length ng height ng heels ladder, eh yung Duration of wearing it, oo, lesser yan. oo, mas nangangawit na ako. Because our body ages also. Yeah. Nagkakaroon ng changes. So, mag-adapt tayo. Correct. Hindi naman natin pwedeng katabahan palagi. Pero marami akong kakilala, doktora, ang hindi naka-heels, napapagod sila. Meron na gano'n, meron na. So, palaging naka-heels yan. O, sabihin natin. Pero dapat, medyo pag nagsusuot tayo ng suot ang pampa, a little bit of heels. Oo. 1 inch man yan. That is to keep yourself in center of gravity natin, balance. Dahil pag sobrang flat yung mga nakabalik ka, nakakapagod natin. Nakakangawit. Lawit, lubak yung comfort. Because nawawala yun. Kaya dapat meron ka at least 1 inch. Kaya kita mo yung mga, sabihin natin, sneakers, rubber shoes. Bakit pag suot mo medyo may mataas na effect sa likod? Incline. Yes. Yun ang reason to keep your center of gravity, which is around 2 centimeters sa iyong puso, in front of your puso. Anong use nun, Dok? Ha? At bakit may ganun? Balance. That's why palagi natin sinasabi, sit up straight, keep your back straight, huwag kayo masyadong mag-bend, or mag-pick up ka, nag-bend ka, gano'n. Kailangan cross your knees. Yes, bend your knees, use your thigh muscles, imbis na your back muscles to pick up anything. To avoid Any strain or low back discomfort, magkakaroon ka ng problema. Yan. Pag ginawa mo yan, magka-cramps ka yan sa lugar na yan. Dahil you created so much pressure and fatigue on that particular area. Ayaw natin. kailangan galaw-galaw pag may time. And then allow proper recovery. Kung pagod ka, magpahinga ka. Hindi kita pinapahinga. Hindi daw hindi. Oo, alam mo, nagpahinga ako. Kasi medyo na-frustrate po ako. Nag-confide ako kay din sa mga kasamahan namin. Ang dami ko kasing dapat gawin. Ngayon, gusto ko na siyang matapos. Kaso sabi ko kay Doc, pagod na ako. Alam mo, that day, umuwi lang ako. Nagpahinga ako. And then suddenly, pakiramdam ko, para akong magkakasingaw. Ilang topic sa atin. Nag-topic natin eh. Dahil sabi ko lang, nagkakasingaw due to stress. May sabihin, alam mo, tapos lahat ng pinag-usapan natin, naramdaman ko yun. Huwag ka magkanya. Yung tawag dito, yung hindi ka pinupush mo. Sineset ko ako talaga ba magkakasingaw Gusto ko. tusukin, huwag bilawin, huwag kalikutin ng tila. Alam mo, pinigilan ko sarili ko dito at guilty for a certain extent. Tapos ang ginawa ko, uminom ng maraming tubig. Hindi ko okay lang, nawiwi ako ng wheelie the whole time, even before I sleep. But you seek for proper recovery, and then sabi ko lang dito, sulat mo lang, dati na ginagawa, minotebook yan, mga ganun. Inaayos din lahat, maayos yan. Ay, naku, magiging okay na yan, isa one. Sige tayo magkakaroon siya ng internet. Tapos meron akong tatanungin sa'yo na panood ko. I-update mo sa akin. Okay, so mag-time check muna tayo. Ang oras po natin 14 na minuto bago mag-alas 4. Oras sa insenyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Patuloy tayong magbabalita at maglilito para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang DCMM Radio Patrol 630 una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Ang layo yata nito. Willie Cordero at Doc Lenes sa Action ngayon sa DCMM. Okay, magbibigay daan tayo sa ating mga radyo patrol. Singit na lang tayo doon. Ito kaya Pangulong Marcos Jr. Bukas na ipaban ang Facebook at mga online game sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Taguig. Radyo Patrol, Christian Yosore. Doc Dennis, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na ipaban o tuluyan ang ipagbawal sa bansa ang mga social media platform na Facebook at mga online games. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipaban ang Facebook dahil sa naghanap na misinformation at para maprotektahan ang mga kabataan mula sa mga abuso. Ayon kay Paras Press Officer at Communications Undersecretary Rodrigo, bukas na ang Pangulo na matanggal ang kalamahaan ng kasila sa kabataan. Gayunpaman, ininaw ng Malacanang na kailangang pag-aralang mabuti ang pada-pada para matukoy kung talaga nakaka-apekto sa paglaganap ng fake news sa bansa ang social media. Para kay Castro, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat pang manatili bilang parte ng sistema ng bansa ang social media at online gaming platform. Lalo kung hindi naman sila magiging bukas na accountability o pananagutan para maprotektahan ang publiko sa anumang bansa. Magugulit ang ilang beses inibitahan sa mga pagdinig ng Senado ang mga kinatawa ng Meta at Roblox para magpaliwanag. Kasunod ng mga nagsarang insidente ng karahasan sa Langyan Sibenahan na pininiwalaang na impluwensahan ng mga naturang platform. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DCMM. Maraming salamat, Christian Yosore. Samantala, aktor na sangkot sa pag-aararo sa mga establishmento sa Antipolo, inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Ito iniisyuhan ng Land Transportation Office ng show cause order ang aktor na sangkot sa insidenteng naganap sa Mascot Highway, Antipolo City, Rizal, na kinakasangkutan ng sasakyang Miratanejo ng nasabing aktor. Matay sa inisan na investigasyon ng LTO at ulat na rin ng Antipolo Component City Police Station na wala ng kontrol ang aktor sa minamanehong sasakyan. Dahil dito, napunta ang sasakyan sa pinagalinya ng kalsada bago pumunta sa tatlong establishmento at isang nakaparatang dokumentikan isang individual ang nasugatan. Ipinatawag na ng LTO ang aktor at pinagpapaliwanag sa insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Diya sa Abka, diya sa likod sa women's. Thank you, Radyo Patrol. Ito po ni Mayor na scholarship. Abka ang pangalan sa ilang school. Asyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Lenes. One ka na nag-sponsor, hindi ako nag-buwan. Senior anak, kaya ka nang libre ang tuition mga job ba? Sa direct examination pa rin, kinumpirmahan ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortoño na inapunohan niya ang 150,000 pisong hininging halaga ni dating VP Security Group Head Raymond Lachica kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Balita mula sa Senado, Patrol Radio Patrol, John Garner. John. Tony, inamin ni OVP Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño sa pagpapatuloy ng ika-18 araw na impeachment trial na nagpaluwal siya ang personal na pera na aabot sa 150,000 pesos kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta dahil sa urgent request ni dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Lachica. Sa direct examination sa kanya, ni House Private Prosecutor Attorney Macy Pinagasa, sinabi ni Ortoño na ang discrepancy
naabot sa 150,000 na pinuna ng Pangulong Audit sa kanilang 125 million pesos na accomplishment report para sa kanilang confidential fund ay galing mismo sa kanyang bulsa na ginamit umano bilang payment of reward at purchase of supplies para sa confidential operations ng OVP. Yes. Nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Costa, our Sinabi niya. and then she mentioned that there was a request from Colonel Chica for In 100 meters, turn point DSA. Aminado naman si Ortonio na hindi karaniwan ang pag-aabono ng pera sa OVP at ikinihita na hindi rin naibalik sa kanya ang nasabing pera. Dagdag niya, hindi rin nabanggit sa kahit anong records ng OVP ang pag-abono niya ng 150,000 pesos na kulang lang ng 40,000 pesos para sa kanyang tinatanggap na buwan ng sahod na abot sa 180,000 hanggang 190,000 pesos bilang salary-based personnel official. Kinumpirma rin ni Ortonio na walang nakasaad sa certification na isinumite ang OVP sa COA kung saan ginastos ang confidential fund, kung ang kano ang ginastos at kung sino ang mga recipient o tumanggap ng pera galing sa pondo. Si Ortonio ay naganda ng Protective Intelligence Operations Report ng OVP bilang lang examination officer for the confidential fund ng nasabing ISA. At yan, malinaw sigurado, ito ang radyo sa Troy, ito ang partner ni EMF. Maraming salamat, John Garber. Sa ikapito ng Setyembre, haharap sa impeachment court si dating DepEd Special Discovery Officer Edward Fajardo. Ito'y matapos makumpirma ng mga doktor ng Senado ang kondisyon ni Fajardo na inirekomendang sumailalim sa 2 linggong bed rest na nagsimula noong August 20 at natapos sa September 3. Si Fajardo sana sa sala sa witness stand ngayong araw pero nagpadala ng medical certificate para ipaalam na nakaranas siya ng stroke kaya napag-find sa ospital. Tinapos na ng AFP ang investigasyon ng dating Vice Presidential Security Group Head Raymond Lachica. Balita mula sa Pampaginado, hatid ni Radio Patrol, Marlene Panetos. Marlene. Arriving in 11 minutes, 4:18 p.m. This route is toll-free. Turn right onto DSA. Maraming salamat, Marlene Pachelos. Naniniwala ang Malacanang na kahit paano ay nabibigyang merito ng prosekusyon ang articles of impeachment para mapatulan si VP Sara Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radio Patrol, Christian Diazones. Christian. Tony para kay Finance Press Officer at Communications Undersecretary Pierre Castro, matibay na merito ang pagpuro ni dating OVP Special Distressing Officer Gina Acosta, pinabibig Sara at Colonel Raymond Lachica na nagkontrol sa pondo ng confidential fund. Gayunpaman, depende pa rin ayan sa magiging desisyon ng mga senator judges ang magiging kapalaran ng pag-ibig sa Vice Presidente. Para sa Malacanang, kahit pa ilang beses sa hini ng kampo at mga taga-suporta ng Pangulong Pangulo na pamumulitika at hindi mapupunta ang pag-ibig sa mga ebidensya, ang katotohanan pa rin ay mas maraming kababayan natin ang gusto ng ebidensya ang gamitin sa isyu sa politika. Binigyang diin ni Castro ang kahalagahan ng paggamit at pagkalatag ng mga ebidensya para matugunan ng Continue for 800 justisya meters, at then kung keep ano ang right nararapat onto ng pagiging 42 Pilipino sa DSA. bansa at sa mga taong bayan. Ayun sa palasyo. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Bye.